When talk about image, kasi ang feeling ng tao kasi bibihisan ka lang. Sabi ko, but ang proseso ko kasi it goes deeper. Ako rin na isang certified life coach. So paniniwala ko na ang pagbibihis, ang pag-aayos mo sa labas ay reflection lamang ko ano sa loob. So I build the person from the inside out tulad ng isang inhinyero. Ano ba ang tinatawag na personal branding? Ayan, perfect question, Randy. Pag sabi natin personal branding, it's ang konsepto nito is paano ba nire-represent ng isang individual ang sarili nila at ang negosyo nila mula sa pagkilos, sa pagsalita hanggang sa pananamit nila. Paano po ba mapoprotektahan ang brand sa panahon ng cancel culture or katulad ngayon? Wow, ang intriguing. Okay, cancel culture. Gusto ko yan, ha? When you choose to put your brand out there, you have to understand that there's a responsibility to maintain it. Sabi ko, some people will like it, some people won't. Kind of have to roll with the punches. No? And feeling ko naman, paglagay ka ng brand mo, if it's, again, going back to, if it's the best version of yourself. Mga professional kasi like doctor, makikita mo sila sa TikTok, talagang sasabayin din nila yung mga nung mga galaw ng mga influencer sa TikTok. Kung sumasayaw sila ng naaayon sa mga followers sa TikTok or audience nila, gagayahin nila. Okay ba yun sa isang professional na doktor o kaya lawyer, gagawin din nila yun? Depende rin po sa personalidad ng lawyer, nung doktor. Kung kuwela ka rin naman at feeling mo wala namang mawawala sa'yo. Primary po, TikTok is generally silly. But if you're not afraid to be unserious online, why not? Kung ikaw naman sa totoong buhay ay kalog, pag ginawa mo yun, extension lamang kung ano at sino ka. Magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun, at syempre ngayon pong gabi ay live na live po tayo sa UNTV Radio La Verdad. Anyway, ako po si Randy kasi at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ngayong gabi. At syempre kasama ko ngayong gabi, nasa Zoom din siya, si Partner Chris at sa studio si Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel dyan sa studio. Ayan, maraming salamat sa inyong palakpak. At the same time, partner, gusto kong batiin yung Mauti Group. Ayan, overtime na ba? Even maulan? Bumabagyo? Bumabagyo na ba sa inyong location or ordinary ulan? Na medyo may kasamang baha? Ayan, partner. Ka-partner Manuel, kumusta? Well, maganda naman ang ating panahon. Actually, pag alis ko sa bahay, umuulan. So, kailangan pa rin mag-ready tayo kasi baka mamaya ang dadaanan mo bahana, di ba? At may mga part naman ng Pilipinas ngayon, ka-partner Randy, ka-partner Chris, may bagyo, di ba? At may isa pang namumuong bagyo na naman sa bandang North Luzon. Kaya dapat updated din tayo sa mga balita. Pero dito sa program Business Natin To, marami tayong pag-uusapan ngayon ka-partner Randy at ka-partner Chris. Live po tayo ngayon sa radyo sa 1350 sa AM Band, sa Facebook naman sa UNTV Radio La Verdad at on YouTube, sa UNTV News and Rescue, ka-partner Randy at ka-partner Chris. Yes, tama ka dyan, partner. Mapapanood nyo din kami sa Business Natin To On Air official Facebook page. Ayan. At syempre kung may may tanong or nais nyong i-vlog na tungkol sa inyong negosyo or any question regarding sa topic natin ngayong gabi, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayun. Ulitin ko lang 0997-824-9408. Siyempre, marami pa tayong pag-uusapan. So, umpisa na natin mga partner. Simulan na natin ang unang segment na Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasang bahay, alas 7:16 ng gabi, eto na. Ready na si Cecil Alabata sa kanyang Biz News. Bilang ng mga Pilipino na may ekstrang trabaho o racket, dumarami. Cecil Alabata, magandang gabi. Ipinakikita
sa pinakabagong Shopper Scope 2025 report ng World Panel by Numerator, lumobo sa 75% ang may dagdag na trabaho o racket na nagsasabing nakakabawi sila sa gastusin bawat buwan, kung saan mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. Samantalang 14% ang nagsasabing medyo komportable sa buhay, habang 11% naman ang hirap pa ring makaagapay. Sa kabila ng mas positibong pananaw, para sa susunod na 12 buwan, nananatiling maingat ang mga consumer dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at langis. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 350, ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Yun naman talaga, kapartner Randall, kapartner Crest, rarakit talaga ng rarakit. Sa Amerika nga, uso pa rin yung mga ganyan, yung mga may side hustle sila dahil kailangan din nila magtrabaho. Lalo na sa Pilipinas. Diba, kailangan natin maghanap ng ibang pagkakitaan. Kapartner Randy. Yes. Tama ka dyan, partner. Actually, partner, dito sa Pinas nga lang dito, marami nang kumukuha ang mga freelancers sa ibang bansa. Oo. Na mga Pinoy, kinukuha sila. Oo, sabi nga. So, actually, ako nga, partner, sasama na ako kay dati nating guest. Naalala mo yung guest natin sino ba yung guest natin? Naalala mo last week? Naalala mo ba yun? Yung sa bookkeeping. Last week lang. Ayun. Last week lang ba yun? Yes. Last week lang yun. Hindi ko na matandaan ang pangalan niya. Anyway, kailangan natin ng sponsor yung yung pambalik ng pampalakas ng memory. Ayun na, nawala sa isip natin. Kailangan po ng Memo Plus Gold. Sinabi na. Malay natin, nila, baka gusto nila. So, yun ang Nakikita sila. Opo. Yung kapartner Randy, kahit ikaw, may mga online or freelancers online na ang mga kliyente na mga nasa abroad Kaya sabi nung nag-post na naging guest din natin, pwede kang si Ma'am Lani. Ma'am Lani, di ba? Si Ma'am Lani. Yan. Hindi ko pa kailangan ng booster ng memory. Naalala ko siya. Sabi niya, pwede tayong kumita ng dollar kahit nandito tayo sa Pilipinas. Actually, yes, tama ka dyan, partner. Hindi lang sa ibang bansa, marami ding mga professionals din tayo na nakakakuha ng mga racket dito sa Pinas. But mga partner, eto, sa lahat mga kumukuha ng racket, kailangan nyo po mag-register Huwag nyo kalimutan. Baka ma-tax map, di ba ka-partner Crest? Tax mapping, napakagandang topic pala nun. Ayun, oo, napaka-importante ng registration po. Mag-register po tayo para iwas po tayo sa penalty in case magkaroon ng tax mapping. Ito yung topic natin last Tuesday. Ayan, sa mga hindi nakinig, i-review nyo na lang yung aming post dyan sa YouTube or dito sa business natin to on air, ka-partner Manuel. Yes. Ayun. So, isang magandang topic na naman, partner Chris and Manuel, ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, simulan natin mamaya yung tungkol sa personal branding naman ng pag-uusapan natin. So, magbabalik mo na ang inyong programang kasanggan nyo sa negosyo, ang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming may babahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya!
iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mapaminsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Babalik po ang programang Business Natin To. Ayun. At sa mga kapartner natin nakikinig po ngayong gabi sa mga radyo, maaari po kayo mag-text sa inyong, para sa inyong mga tanong at suggestion at reaction tungkol sa ating topic ngayong gabi. Dito lang sa 0997-824-9408. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy. Pwede silang mag-comment, mag-message sa ating Facebook page. Yan po ay Business Natin To on air. At panoorin ng aming mga clips po dyan at iba pang mga program or let's say yung mga replay ng mga mga programs or episode, kapartner Randy. Ayun, partner Manuel. Alam mo ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi? Napakaganda actually, partner. Parang actually kausap ko na off-air, kausap ko na ang ating guest. Parang nagpo-program na kami. Sabi ko, we'll be right back. Kaya magpo-program we'll be right back. Mag-on-air lang kami. Okay. Okay, kapartner Randy. Ano yung mga partner? Sige, partner, simulan na natin ang ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Ang personal branding ay tumutulong sa isang individual o negosyo upang magkaroon ng uniqueness at magkaroon ng natatanging pagkakilala sa iba. Sa pamamagitan ng personal brand, maaari makahikayat ito ng mas mataas na sales at makabuo ng kredibilidad sa target audience or market ng isang tao o negosyo. Partner Manuel. Yes, kapartner Randy, paano nga ba magkakaroon ng unique at malakas na branding ang isang negosyo o individual? Yan ang ipapaliwanag sa atin ng isang image engineer, personal branding expert, training and events consultant, stylist. Kaya pala stylist pala siya. So makonsulta ko nga ito ng bagay sa aking bagay sa madami kang ikokonsulta dyan, stylist na. Kasi mamaya niyan kailangan ng bagong buhok. At Managing Director of BNI Manila East Region. Walang iba, let's welcome to the program sa Business Natin To, Mr. RJ Coach Diotina. Magandang gabi, Manuel and Randy. Good evening sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa inyo ngayon sa radyo at nanonood online. Right. Kumusta po? Kumusta po? Nilalamig ata ngayon si Coach Randy. Kasi maulan sa labas, no? Sana walang baha mamaya pagbalik natin. Sana. Yes, kapartner Randy. Ayun. Ay, kamusta naman po dyan sa studio, sir?
It's actually it's nice to be able to, sabi nga, maraming salamat na paunlakan ako dito kasi I'd like to take the opportunity to share what I know to all your listeners right now. A lot of business owners are listening to you and always looking forward to new information that's gonna give them an edge ngayon sa competitive na business natin, business sa mundo ngayon. Right. At bagay na bagay sa program na ito, kapartner Randy, ang topic natin kay Coach RJ. Kapartner Randy. Tama ka dyan. Sige, simulan ko na, partner Manuel. Go ahead. First question for tonight. Sir, ano ba ang tinatawag na personal branding? Ayan, perfect question, Randy. Pag sabi natin personal branding, it's ang konsepto nito is paano ba nire-represent ng isang individual ang sarili nila at ang negosyo nila mula sa pagkilos, sa pagsalita hanggang sa pananamit nila. So, personal branding is, kumbaga, ang tawag namin it is the total expression of who you are as a person. Marami itong application, hindi lamang sa negosyo. Siguro, pwede rin siya sa mga individual na naghahanap ng edge sa industriyang ginagalawan nila ngayon. Halimbawa, maraming insurance agents ngayon. Tama po ba? Yes. Sabihin na natin, I always say na medyong piso isang tumpok na talaga across their own brands, na maraming kulay yan, and across several brands. Pero ang tanong, gusto mo pa rin kasi makaklose ng sale. Gusto mong umangat sa iba. Tanong sa akin ng iba, Coach RJ, kapag ako ba yung nag-post sa Facebook, nakakurbata ako tsaka nakasuit, sa tingin mo ba, ito ay mas angat ako sa iba? Yeah. Ay, diretso sabihin, ano pag tinignan natin ng Facebook ngayon, maraming ganyan. Oo. So hanapin natin what gives you an edge in the industry na ginagalawan mo ngayon. So at the end of the day, it's people's experience of you from the onset, kung mga sa sales, sa kaunang nakilala, sa unang nakita, natagpuan, hanggang sa makilala kanila, hanggang sa mag-transaction kayo. Yun, ang nangyayaring buong experience na yun, doon pumapasok ang branding. Alright. Pero ang lawak na nun, Sir Randy, no? Pero may tanong muna ako bago yung next question. Kasi si Coach RJ ay isang image engineer. Pero pwede bang kasi pag engineer na pumapasok sa isip ko, mga contractor, mga ganon, ang bilyon-bilyon ng mga pera. Lalo sa panahon ngayon. Medyo, ang paggamit ang ganong titulo ay medyo tricky. Totoo. Ngayon, kapartner Randy, paliwanag sa atin ni Coach RJ, ano po ba ang image engineer? Okay. Go ahead. Actually, nung binubuo ko yung konsepto ng branding ko para as business way back in early 2000, sabi ko, what's my brand? Sabi ko. So, actually, sinimulan ko yung sarili ko. Sabi ko, image ako na gusto ko talaga to yung nag-aayos at ito rin yung bahagi na pinag-aralan ko ng kolehiyo. Ako yung nagtapos ng speech major. No? Parang magsama-samahin lahat ng interest ko sa training, sa ganun. When talk about image, kasi ang feeling ng tao kasi bibihisan ka lang. Sabi ko, but ang proseso ko kasi it goes deeper. Ako rin na isang certified life coach. So, ang paniniwala ko na ang pagbibihis, ang pag-aayos mo sa labas ay reflection lamang ko ano sa loob. So, I build the person from the inside out tulad ng isang inhinyero. Hindi siya, ito papasuot ko sa'yo dahil gusto ko lang. Okay. Meron siyang proseso, meron tayong mga dahilan kung bakit yan ang gagawin natin sa'yo. So, doon pumapasok. And then, eventually, image engineer, naging specialization ko ang branding. Yun. So, doon sa pinag-aralan mo sa kolehiyo, kasama ba doon yung trabaho mo ngayon, like sa branding specialization? Siguro naging bahagi ng natutunan ko ng kolehiyo sa exposure ko sa different fields of the arts noon sa ginagawa ko ngayon, kasi ang pagbibihis ng tao, maraming tayo pinag-uusapan Hindi lang pinag-uusapan mo hugis ng katawan, damit, kulay, maraming mga bagay. Yung interest ko sa arts mula noon, nagpo-production kasi ako nung mga kolehiyo ako. Interest ko doon. And then I also became a trainer. I teach acting, among other things. So, lahat ng nag-mold yun led to where I am right now. Wow. Kasi ang branding kasi hindi lamang pag-BS. Pag nabanggit ko ganina, pati pagsasalita mo. So, yun ang major ko. So, sige, pati kung paano ka anong tamang salita na lalabas sa bibig mo na at depende sa kausap mo. Depende sa kausap mo. Yeah. But at the end of the day, it represents kung sino ka bilang tao. Yun, kapartner Randy. Parang gusto ko na mag-artista kasi nagtiteach din siya ng acting, kapartner Randy. Ayun. Wow. Nako, maganda yan, partner Manuel. But ito muna ang question. Okay.
Sir, pwede ba magkaroon ng multiple branding? Kaya natin ina-identify yung personal brand kasi gusto natin para madali tayong magtandaan, para madali tayong magmarka sa mga taong kausap natin. Lalo na kung ginagamit mo sa business mo, ayaw mo nang paiba-iba eh. Gusto mo kung ano yung gusto mong ipakita mula sa simula hanggang sa huli-hulihan, yun ang pinaparamdaman mo, pinapa-experience mo sa tao. Kaya ka nagmamarka, kaya ka nila babalik-balikan, kaya ka nila tatangkilikin kasi there's something about you na sa'yo lang nila na-experience. Ngayon, kung kapareho mo pa iba-iba, bago pa nila magustuhan ko anong gusto mo, nag-iba na naman. Nag-form ka pala ng impression. Iba mo na naman. Oo, not unless merong dramatic na nangyari sa buhay mo, na trahedya, na talaga nag-iba yung buhay mo. Halimbawa, naging eventually, naging monkey ka. So, mag-iiba naman yun. Pero, gusto natin kung ano experience sila sa'yo sa personal, siya ang experience nila sa'yo sa negosyo mo, sa iba pang mga bahagi, kung ikaw ay leader ng isang organisasyon, ganun din ang experience nila sa'yo. Kung paano ka bilang isang ama, isang partner, ganun din ang gusto natin experience sa'yo. So, consistent siya. Hindi siya paiba-iba, pero meron mga aspeto kung sino ka all throughout all the roles that you do. Paano, Coach RJ, kung yung image or branding na napili mo, ayaw nung iba, so anong gagawin mo? Okay. Depende rin kasi sabi ko sa ano ba yung intention mo kung bakit mo hahanapin ng branding. Ang tanong sa akin kasi, kailangan ba ng branding? Hindi. Pero, depende sa goals mo ngayon sa buhay mo. Kung ikaw yung nagdinegosyo, kadalasan, ang impression kasi ng mga tao, kung sino yung may-ari ng kumpanya, yung mukha ng kumpanya, kung ano yung dating niya sa imahe niya sa publiko, sa mga taong kasama niya, ganun din ang serbisyo, ang galing ng serbisyo niya, di ba? We always attach the leader, the person, to the business o serbisyo. So, kung ganun ang intention mo, ay importante na klaro na yan ang pinapa-experience mo sa kanila. Okay. It's really helpful nowadays. Alright. So, Kapartner Randy, maliwanag yun na kasi ang kanina off-air, nag-uusap na kami Kapartner Randy ni Coach RJ. So, even yung mga business leaders or owners ay kailangan may branding din sila, di ba? May image silang dapat ipakita. So, ito, may mga clients din siya, mga like celebrities and influencers. So, dun sa mga yun, halimbawa, kung paano sila mag-a-appear sa tao, paano mo sila binabago? Okay, una sa lahat, ang branding, importante, hindi mo talaga binabago yung tao. Okay. Kasi hindi magiging, di ba, a big word nowadays is authenticity, di ba? Kung sino ka. Ngayon, bahagi ng proseso ko sa alamin, ano ba talaga yung kagalingan mo? Yun ang ilalabas natin doon sa proseso ng training sa akin, sa mga sessions sa akin. Yun ang may experience ng tao day in, day out. Bakit madaling kapitan? Kasi ikaw naman yun eh. In-enhance lang natin. Bakit dapat kailangan something that's true about you? Because it's something that you has to be sustainable. Mahirap kapag lalabas ka ng bahay para ka naglagay ng maskara. Hindi ikaw yun. Hindi na ikaw yun. Una sa lahat, alam mo na maskara yun. Di ba, ang mga tao ngayon napakapihikan dahil sa social media. Ay, ayoko niyan. Hindi, ganito siya eh. May impression na siya nabubuo sa'yo. So, bakit ang impression na mabuo sa'yo ay kung sino ka talaga? Enhanced version. Alright. Kapartner Randy, go ahead. Ayun. Sir, paano ba malalaman nyo, kasi kanina branding, di ba? But syempre sa mga professionals, actually, katulad kami, accountant, may niche kami. But kung ikaw pa lang nagsisimula pa lang as kakagraduate mo lang, syempre, accounting or ang hirap maghanap ng niche mo talaga, di ba? Mas lalo kapag business ad, hindi mo alam kung anong niche ang gusto mo talaga, di ba? Paano ba maka-identify ng tamang niche para sa iyo? Nice question, Randy, no? So, una sa lahat, alamin mo kung saan ka talaga magaling. Alam ko, marami din practitioner ninyo because I also work with accountants and different accounting firms, kanya-kanya sila. Pero klaro sa kanila, una, ano yung kagalingan nila, expertise nila. Siyempre, lahat kayo magaling. No? Marami kayo accountants magagaling, pero klaro sa kanila, ito yung gusto kong target market. Gusto ko ang nabanggit mo ganyan na bagong graduates. Normally, ang gusto mong target na market yung mga kasabayan mo rin na nagtatayo ng negosyo, mga batchmates mo sa college. So, alam mo kung paano makitungo sa kanila. So, klaro yung market mo,
doon mo ngayon titingnan anong kagalingan mo na pwede mong i-push doon sa market na yon. Doon papasok si branding. Ang challenge kasi palagi is ipipilit natin isang bagay na hindi tayo makabuo ng kredibilidad kasi nga una wala ka pang experience doon. Correct. Pero ang maganda kasi habang tumatagal, habang gumagaling ka, habang tumatalim sa industriya ang ginagalawan mo, lalo mong na-fine-tune yung branding mo. Maybe you can begin with something now, lalo na yung mga bagong business owners. Ganina sabi ko, na-experience, pag-usapan namin kaibigan ko isang araw, sabi niya, ang dami na mga cafe ngayon. Napansin niyo ba sa bawat sulok ng mga ano niya? Parang noon, sanay na tayo sa malalaking brand sa mall. Ngayon, meron ng mga coffee shop sa bawat sulok ng kanto ng barangay niya. Social na rin yung mga ano. Tapos sa gitna ng barangay namin, di ba? May ganun, di ba? Ito ba? Bakit? Kasi klaro sa kanila kung anong gusto ng serbisyo. Klaro din sa kanila kung anong experience sa kliyente nila. Ngayon, kung ganun ang isang negosyo, ganun din ang isang negosyante. Lalo na kapag industriya mong ginagalawan mo, marami ka ng kompetensya. Okay? Reputation is something that you build over time, but you can begin with branding right now. And then you use that branding consistently as you build your reputation. Ang naniwala ko, reputasyon kasi nabubuo over the years eh. May results ka na kasi na-create, di ba? So, titinangin ng tao, yung ginawa niya ito, yung gawa niya yung resultang ito, anong impression namin sa kanya? Paano niya ginawa ito? So, doon nagsasanib siguro yung branding na yun habang binubuo mo. Pakilino nga, Coach Randy, kasi nabanggit mo ng reputation and branding, no? So, paki-clarify lang yung difference. For me, reputation is what you built over the years in your industry or in your roles. So, meron tayong pinag-uusapan na time frame. At hindi lang doon, meron tayong pinag-uusapan na results na nagawa mo na over the years. Okay. Okay, so papasok na dito yung different achievements mo. Kung ikaw ba'y nakatanggap ng award doon sa industry ng ginagalawa mo. Halimbawa, at as accountant, at alam ko'y meron kayong organisasyon, di ba? PICPA, halimbawa, tama ba? Ang accountants. So, you get awards there for leadership roles that you do. Those are results that you create. Tapos, mas madali nating alamin ngayon, mahanap kung ano ba yung branding mo or push it more with the branding. Yun. At grabe, parang ayoko munang mag-gap pero kailangan natin mag-gap ka, partner Randy. Pero bago tayo tumigil muna sa usapan na ito, eto, paano ba malalaman ang brand identity ng isang professional? Yan po ang next na sasagutin ng ating panauhin ngayon, si Coach RJ. Dito lamang yan, ka-partner Randy. Tayo magbabalik, ka-partner Randy. Pahinga muna ako. Yeah, pahinga ka muna. Magkakape-kape ka muna dyan. Okay lang, ka-partner Randy? Habang malamig ang panahon, magbabalik po ang business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mama, pailan po ng computer, may isi-search lang po ako. Sige na nga, halika dito. Ano to? Hala, sandali anak. Huwag ka munang tumingin. Naku, mali spelling mo eh. Ako na nga magta-type. Sa dami ng pornographic materials sa internet, hindi malabong aksidenteng ma-access ito ng ating mga anak. Upang maiwasan, lagyan ang computer o anumang gadget ng software na magbablock sa mga malalaswang website. Magpatupad ng oras kung kailan lamang maaaring mag-online ang mga anak. At hanggang maaari ay huwag silang hayaang mag-isa. Higit sa lahat, bigyan ng oras ang mga anak upang sila'y mapaalalahanan. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.
Nagbabalik ang business natin to. Live pa rin po kami dito sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At live din po kami sa Facebook sa UNTV Radyo La Verdad at business natin to on air. At on YouTube po sa UNTV News and Rescue. Kami po kasama nyo. Ako naman si Manuel Recuenco. Hello, kapartner Chris. Yes, I'm back, ka-partner Manuel. Opo, at yan, kitang-kita ka na namin at napakaganda rin ng audio at magtatanong na tayo ka-partner Chris. May hanging question lang tayo kay Coach RJ at mamaya ay ikaw naman magtatanong. So, Coach RJ, balik kami sa iyo. Paano malalaman ang brand identity ng isang professional? Okay, great that you asked that question. Okay, una sa lahat, pag sa aming professional, pag-usapan natin ang industriya ang ginagalawan, kailangan alam mo. Kasi di ba meron na kayong standards na sinusunod. Ang alam ko, accountants, may mga sariling standards at code of ethics yan. Ang mga doktor, ganun din. Lalo na mga lawyer, mga abogado, meron din yan. Sunod, kailangan considerin if you are working for a company or your business. Tama? Kasi yung company nire-represent mo, meron ng imahe yan. So kung ikaw ay lalo na mataas ang katungkulan mo doon doon sa company yon, siguro bahagi ng professional mo, ng brand mo, has to be aligned to that katungkulan that you're doing. So that's another thing that you have to consider. So profession, industry, katungkulan, and then what exactly is your business right now? And that all comprises who you are as a person. Alright. And also, I guess, the identity, nag-overlap yan. I mean, sometimes terms na lang yun brand identity. Pero I know magagalit sa akin na advertisers because they can be very, very technical about this. Lalo na mag-marketing talaga at saka yung nag-advertisers. I know that for a fact. Alright. Yes, kapartner Chris, go ahead sa iyo namang katanungan. Coach RJ, tanong ko lang ano po ba yung mga points o information na dapat ninyong malaman para matulungan ng isang individual or negosyante na makabuo ng sariling brand? Okay. I love that question. Kasi sinasabi ko, ako ay accessory lamang. Ako ay tool para ma-reach ng mga tao ang kanilang goals, personal, professional nila. Ang kailangan nila, ang unang tanong ko palagi, para saan? Para saan nyo gagamitin itong branding na to? Kasi meron akong mga encounter ng mga tao na nagta-transition sa buhay kaya gusto nila mag-level up. Halimbawa, dati kang manager sa isang kumpanya. And then all of a sudden, nagtrabaho ka talaga, you put in the effort, nag-VP level ka. Siyempre, ang postura, ang dating, panalita mo, pati itsura mo, has to speak of your position now. Kasi pinaghirapan mo siya So, paano mo siya ipagdidiwang at the same time, paano mo i-represent kung ano na yung effort mo. Siyempre, magkaiba na yun. Meron naman akong mga clients in the past, sabi nila, "Uy, coach, magta-try ako. Dati ito yung profession ko. Finally, magiging full-time influencer, content creator na ako. Ano ang gagawin ko?" Ang dami-dami na kasi po namin sabi ko, ano bang niche mo? So, pinag-uusapan namin yan. Ako po ay dating mommy influencer din. Hinahanap namin sa lahat ng mga influencer dyan. Check natin market, anong meron, anong wala pa. Ano yung alam mo na kayang tugunan yan. At yung client mo na yun, Coach RJ, anong profession niya? Dati. Bago siya naging pumasok online. Ito ay kaibigan ko naman at nakapost ka, okay lang naman i-share ko. Kasi nga, nakapost na naman siya ng services ko sa page niya. She used to be an OFW nurse. Okay. Turned flight stewardess. Aba. Turned online influencer. Ngayon, may kapartner Chris, itanong ko lang din kapartner Chris kasi sa sagot ni Coach Ayu dun sa tanong mo, paano yung may mga image or may mga professional kasi like doctor, makikita mo sila sa TikTok, talagang sasabayin din nila yung mga nung mga galaw ng mga influencer sa TikTok. Kung sumasayaw sila ng naaayon sa mga followers sa TikTok or audience nila, gagayahin nila. Okay ba yun sa isang professional na doktor o kaya lawyer, gagawin din nila yun? Depende rin po sa personalidad ng lawyer, nung doktor. Kung kuwela ka rin naman at feeling mo wala namang mawawala sa'yo. Primary po, TikTok is generally silly. But if you're not afraid to be unserious online, why not? Kung ikaw naman sa totoong buhay ay kalog, dapat ikaw yung life of the party sa barkada nyo. Simula ng bata ka sa pamilya nyo, ikaw yung maloko. Pag ginawa mo yun, extension lamang kung ano at sino ka. Ayun. So ikaw pa rin yun? Ikaw pa rin naman yun
eh. Paano kung seryoso ka masyado, bigla nagaganon ka dun, magiging questionable. Yun nga. Parang ikaw Baka ba hindi na talaga yan? effective yung gagawin mo online. Oo, kasi parang pilit. Baka merong ibang lugar, may ibang proseso para sabi mo sa tao na ito ako, ganito akong klaseng doktor. Yes. Kapartner Chris, go ahead. Oo nga, no? Coach, paano ba makakatulong yung, sabi mo nga kanina, yung social media para mapalakas yung personal branding? Ayan. Alam nyo, alam mo, ang sabi ko palagi, ang social media ay napaka-tricky. Kasi ang mga tao dyan, samot-sari, iba-ibang impresyon, iba't ibang intensyon, iba't ibang pinanggagalingan, iba-iba rin naman ang gusto nila. Oo. So I say, just put it out there. Who you think you are. Some people will like it, some people won't. Yes. But I think, but if what you're doing comes out naturally, a lot of people will like it. Yun lang yun, di ba? Hindi ka trying hard, sinasabi nila na magpaka-wela. Hindi ka trying hard na nagsasayaw. Kung simula naman, sabi ko nga, yung simulang kabataan mo, kayo lumalabas, bigla nagkukulit ka naman kayo ng barkada mo sa kalye. Hindi siya, mahirap. Social media only what I like about social media, it gives you a bigger audience. Yes. At saka pipiliin mo rin yung audience mo doon. Kasi kung magpo-post ka na hindi ayon dun sa gusto mong target market mo, hindi ka rin succeed. Kung gagamitin mo siya para sa negosyo, nasaan po yung market mo? Nasa TikTok po ba siya? Nasa FB po ba siya? Nasa IG po ba siya? Minsan nga sa LinkedIn lang okay na. Oo, kung yung business po talaga nandun sa LinkedIn ng mga hinahanap mong market. Okay, I'll just use myself as an example. Ang market mo kadalasan ay nasa Facebook po, tsaka nasa Instagram. Okay. So, madalas po ang mga posts ko ay hindi nga actually tungkol sa kliyente ko, pero tungkol sa sarili ko. Mahilig po ako mag-post ng outfit of the day. Ay, alam mo naman, kaibigan ko yan. Outfit of the day. Yes, so OOTDs. Lagi nilang inaabangan yon. Bakit ako nagpo-post? Una sa lahat, ako ay solopreneur. So, sino bang magmamarket talaga sa akin? Sunod, paano ko papasabihin sa mga tao na kaya kong bihisan ang mga tao ng iba't iba na paraan kung ano sila. Yes. So that's why I post outfits regularly. Parang ito na lang yun. Sabi nila, di ba, you do not trust a skinny chef. So, kapag ako rin ay best representation ng negosyo ko. Kaya po ako nagpo-post. Wala po ako sa TikTok kasi hindi po doon yung market ko. Kaya Kadalasan po ang mga clients ko po ay can be found through Instagram and through Facebook and also LinkedIn kasi professionals po talaga usually ang clients ko. Yun ang isa sa mga tatandaan ng mga may negosyo o kaya influencer. Hanapin mo sa anong platforms talagang ginagamit na. Pero ang tanong ko naman, Coach RJ, balik tayo sa branding pa pinag-usapan natin. No? Paano ba makaka-establish talaga tayo ng masasabi mong malakas na branding? First, authenticity. It has to be innately you. There may be 10 great things about you. Let's take out the best 5 and put it out there. When we say put it out there, you have to first refine it, how you speak, how you present it visually. So, sabihin, pag nag-decide ako, okay, ganito ako na tao, sabi ko, low-key ang gusto ko, pero gusto ko may dating. So, sabi ko nga, pinag-usapan natin ganyan, Manuel, magbibihis ka ng gano'n na brand mo sa negosyo mo, sa trabaho mo. Pag nagsisimba ka, sabi ko, pag nasa supermarket ka, nasa palengke ka, big sabihin, you put an effort lang into the best version of yourself. At the end of the day, branding is putting out there your best version. Yes. All right. And I don't think there's anything wrong in that. Thank you. At Kapartner Chris, go ahead. Alam ko may mga tanong pa si Kapartner Chris. Go ahead. Yes po, Ma'am Chris. Paano po ba mapoprotektahan ang brand sa panahon ng cancel culture or katulad ngayon? Wow, ang intriguing. Okay, cancel culture. Gusto ko yan, When you choose to put your brand out there, you have to understand that there's a responsibility to maintain it. Sabi ko, some people will like it, some people won't. Kind of have to roll with the punches. No? And feeling ko naman, paglagay ka ng brand mo, if it's, again, going back to, if it's the best version of yourself. Okay. And if it's authentically you, walang talo po doon. Wala pa akong naririnig na natatalo doon. Alright. Yan, Kapartner Chris ang kasagutan. Parang lagi ko narinig kay Coach RJ, yung pagiging mong totoo ka. Kasi feeling ko, kapag totoo ka lagi, ikaw na yun wala kang kapareho.
wala kang ginagaya. Pero okay lang ba na may, sa mga business leaders o kaya may-ari ng business na may ginagaya sila? Like, nanood sila halimbawa ng ano ba yung movie na yun? Devil Wears Prada. Alam mo, ginaya niya yung bida doon. So, gusto niya ganyan ang dating niya. Although medyo nakakairita sa ibang employee, okay na ba yun? Parang strong lagi ang dating mo. Ang ganda po nung word nyo, ginaya. That alone already is the pitfall. Okay. Maaring kumuha tayo ng inspirasyon, tapos hanapin nyo ano yung sarili nyong flavor. Much in the same way that, all three of you are all hosts of this evening show, and you all add a certain flavor to this show. Kaya naging successful ang show. So, and I think you're usually banking on what's your expertise. You're also banking on your personalities as well. So, ganun din po ang branding. We're just putting it out there. Actually, katunayan po, pinapractice nyo po ang branding ninyo. Kung hindi yun lang po talaga na put it under the microscope, you are already putting it to practice your branding. Kayo po. Alright. Kapartner Chris, go ahead. Alam ko may tanong pa si Kapartner Chris. Isa na lang. Go. Yes, pa, Ma'am Press. Habol. Oo. Coach, meron po bang pros and cons ang tinatawag nating rebranding? Rebranding. Depende po sa intensyon. Kapag yung rebranding po ay dahil meron kayong gustong pagtakpan, tapos ayaw nyo mag-sorry muna kung nagkamali kayo. Di ba sa relasyon po ba, di ba kailangan mag-sorry muna bago kayo magsimula ulit? Pag friends tayo kinabukasan, parang wala nangyari. Parang dun siguro magiging karoon ng pitfall. Para sa akin po to kailangan munang i-address ano yung concern para makapag-rebrand, makapagsimula ulit. The rebrand is a restart. Alright. Okay. At bago tayo magpaalam ngayon, Kapartner Chris, baka may mga events and may mga gustong kumonsult sa'yo. Coach RJ, go ahead sa iyong mga socials. Okay po. For questions po regarding sa aking branding services, you may message me on Facebook or Instagram. I can be found there. The Image Engineer. Yun po. Tapos, if you wanna be connected to you are a business owner who also would like to see potential in how to grow your business, please follow my Facebook page, BNI Lumina. So that's a new business community that I am bring to life in Quezon City. Ang layunin po namin ay magtulungan paano lumaki ang negosyo. Yun. At kapag malaki ang negosyo, asenso tayo. Yes. Diba? So, napakalaking tulong ng mga image engineer like Coach Arjet. Maraming salamat, Kapartner Chris. Pasalamatan natin ang ating special guest tonight. Yes, Kapartner Chris. Yes, maraming salamat, Coach RJ. And sana po, meron pa tayong another time or another episode para mamit ulit natin si Coach RJ. Maraming salamat. Pwede nyo siyang maging guest, Kapartner Chris at Kapartner Randy sa podcast niya para, sabi nga kanina niya, kahit 3 oras mag-usap tayo tungkol sa branding kasi napakalawak talaga ng usapan ito. Kaya maraming salamat sa ating special guest, Mr. RJ Jutina, image engineer, personal branding expert, training and events consultant, stylist, managing director of BNI Manila East Region. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yes, Kapartner Randy, Kapartner Chris, sorry. Yes, at pagbabalik, eto na ang ating kasama, si Partner Randy. Oo nga. Narinig ko na ang tawa niya, ang hagik-hik ni Kapartner Randy. Kapartner Randy. Nandito na ako. Hinihintay ko lang. Oo, ayan, kitang-kita ka na. Well, tingin ko ay pwede niyo siya maging guest Kapartner Randy sa inyong podcast. Yes. Sure. I think so, yes. Yes. Invite natin si Sir RJ. Alright. Pero ngayong gabi ay napakarami natin natutuhan sa mga gustong mag-like ng ating page, mag-share ng ating mga update. Pwede po yan sa ating page sa business natin to on air. At yes, Kapartner Randy. Ay, gusto ko munang mag-shoutout sa mga nakikinig at nanonood. Mas lalo yung mga nag-comment sa ating Facebook right now. Si Ma'am Nep Tejano, Cindy Speake, Angelo Redaha, Shana Barayang, Ket Fajardo, Andrew Madelino, Charles Bautista, Mike Polona. Ayun, medyo hindi ko nabasa masyado. Maraming salamat po sa pagnood nyo sa aming ngayong gabi. Maraming salamat. Yes, Kapartner Chris. Ayan,
productive or napakaganda ng ating tinalakay ngayong gabi. And sana, sabi mo nga ka-partner Manuel, maging guest namin si Coach RJ sa ating business natin to extended. Ayun. I hope, sir, available po kayo. And sana marami pa nating topic na matalakay about branding. Yes. O, Kasi napakalawak ng programang ito, ganun din yung ginagawang podcast, kaya nga extended kasi hindi lang nakapokus sa taxation, although talagang maraming pinag-uusapan sila. Ito kasi mga kasama nating mga host at ay mga CPA po ito, kaya talaga pag taxation ang pinag-uusapan, nako, dapat makinig ka maigi kasi napaka technical at napaka detalyado dapat ng sinasabi nila. Yes, ka-partner Randy, at I think ay papasalamatan na natin mga kasama natin sa nandiyan si ang ating EP, Shelo Cotellion, na akala ko doktor. Pagpasok niya, sabi ko, Dok, paki-check nga yung isa nating kasama, si Aljan Lozano, kasi minsan po ay pag minsan sumasakit daw yung niya, mga joints. Ayun, meron daw uric acid. Matanda na. Oo, uric acid lang, sabi ni Shelo Cotellion, kasi naka-white siyang gown ngayon. Salamat Aljan Lozano sa technical at iba pa mga kasama. Kapartner Randy, kapartner Grass. Ayun. At syempre gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Lazon, kay Sir Sir J. Eusebi at kay Ma'am Annie Lantoy. Maraming salamat po. Ayun. Partner Chris. sa ating mga nakikinig doon na walang sawang nakikinig at nanonood sa ating business natin to on air, maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo para talakayin ng napapanahong usapin pagdating sa negosyo. Back to you, Randy. Ayun, at syempre gusto kong magkita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday, 7 p.m. hanggang 8 p.m. So, mga partner, out na tayo. So, sa negosyo, walang imposible. Dahil sa negosyo, ay kaya natin. Dahil business natin ito. Paalam, maraming salamat. Paalam. Lahat masasagot. Basta kay Chris at Randy, lahat masasagot. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Dahil business natin ito. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio.